Pass muna tayo today for trivias dahil masyadong busy ang NBA since malapit na ang trade deadline. So summarize lang natin ang mga nangyaring palitan as of today. Unahin na natin ang trade ni James Harden. Ang 11-time All-Star at former NBA MVP ay officially traded na mula sa Los Angeles Clippers papuntang Cleveland Cavaliers. Kapalit ni Darius Garland at isang second-round draft pick. Ang Cleveland Cavaliers ay gustong magsimula ng win now mode. Sa season na ito, nag-average si Harden ng 25.4 points at 8.1 assists. Mas mataas na scoring output kaysa sa karamihan ng karir niya nitong mga huling taon. Habang ang LA Clippers ay pinili ang head to the future camp at kumuha ng mas batang guard sa anyo ni Darius Garland, isang 26 years old guard. May 2 all-star nod at mas maraming contract control. So para sa Clippers, perfect to para sa long-term plan nila habang tinutulungan din silang mag-stay competitive. So the question now is, ang Kawhi Garland duo ba ang main plan nila o isusunod nila si Kawhi na itatapon sa ibang team? Let's see. Habang si Anthony Davis ay na-trade na din papuntang Washington Wizards kasama sila Jaden Hardy, D'Angelo Russell at Dante Exum. Makukuha naman ng Dallas sila Chris Middleton, AJ Johnson, Malachi Branham at Marvin Bagley III na may kasama pang 5 draft picks, 2 first round at 3 second round picks. So, hindi ko alam kung ito na yung simula ng downfall ni AD. Ayaw na ng Dallas na maulit ang pagkalugi nila sa Luka trade dahil ngayon, sinigurado nilang makakakuha sila ng madaming draft picks. Isa din tong obvious indication na ready na mag-rebuild ang Mavs at simulan ang Cooper Flag era. Kumusta na kaya si Klay Thompson? So ang Wizards ay may bagong duo na sa katauhan nila Anthony Davis at Trae Young. Kung tinatanong mo naman kung kailan sila maglalaro, yun lang. Eto, hindi ko alam kung trade ba itong matatawag o literal na tinapon o pinamigay lang sa ibang team kesa pasweldohin pa. Dahil ang Los Angeles Clippers ay tinrade na papuntang Toronto Raptors si Lolo Pool bilang bahagi ng 3-team deal kasama ang Nets. Kasama rin sa swap si Agbaji, isang 2032 second round pick at cash na napunta sa Brooklyn Nets. Pero si CP3, hindi na ni-require mag-report sa Raptors. It means, plano din siyang bitawan ng Raptors, i-waive o i-trade ulit. Basta hindi na magpapatahi ng jersey ni Chris Paul. Ang Clippers ay nakakuha ng roster spot, nakapag-save ng halos 7 million sa luxury tax at nakaklear ng cap space para sa flexibility. Simpleng financial and roster management move. Pero sana may pumick up kay Lolo Paul if bitawan siya ng Raptors. Pangit naman ang farewell season niya kung sa bahay lang siya, di ba? Habang ang Chicago Bulls matapos bitawan si Nikola Vucevic, sinunod naman nila ang kanilang young rising star na si Coby White kasama ang kanilang newly acquired Mike Conley na ititrade papuntang Charlotte Hornets. Kapalit ni na Colin Sexton, Dieng at 3 second round picks. Kasama rin sa sequence ang isang move na nag-send kay Mason Plumlee sa Oklahoma City Thunder para maayos ang roster logistic. Si Coby White ay may average ngayong season ng 18.6 points, 4.7 assists at 3.7 rebounds. Isang napakagandang upgrade sa pinalitan niyang si Colin Sexton at pwedeng pamalit sa mga oras na nawawala si LaMelo. Expiring contract si Coby White at walang plano ang Bulls para bigyan siya ng extension kaya naging trade asset. At hindi kasama si White para sa plano ng Bulls na full rebuild. Si Lonzo Ball naman ay na-trade na din papuntang Utah Jazz kapalit ng 2 second round picks. Pero mukhang hindi din mapapatahian ng jersey si Lonzo dahil ang Jazz ay inaasahang bibitawan din ang kontrata ni Lonzo. At may rumors na posibleng sumama si Lonzo sa kanyang kapatid na si LaMelo sa Hornets kung sakaling matuloy ang pag-wave ng Jazz sa kanya. Habang nakuha naman ng OKC Thunder ang ating kababayan daw na si Jared McCain mula sa Sixers kapalit ng multiple draft picks, 1 first round at 2 second round. Si McCain ay dating nag-average ng 15.3 points per game bago magtamo ng injury na nagpahinto ng momentum niya. Pero ngayong season, bumaba ang kanyang minuto at naapektuhan ang kanyang production na meron na lang 6.6 points sa pagbabalik ni Tyrese Maxey at pagdagdag ng rookie VJ Edgecomb at Quentin Grimes. Pero ang Thunder ay puno din ng mahuhusay na guards kaya tingnan natin kung paano nila mayu-utilize ang isang Jared McCain. At ang latest trade, ang Golden State Warriors ay nakuha si Kristaps Porzingis mula sa Atlanta Hawks kapalit ni Jonathan Kuminga at Buddy Hield. Yung si Giannis ang in-order nyo pero si Kristaps ang dumating. Pero solid pick-up pa din to dahil si Porzingis ay 7'2 forward center stretch big na may shooting sa labas at blocking ability. Pero may injury history nga lang at hindi na madalas nakakapaglaro ngayong season. Pero sana magamit ng maayos ni Coach Steve Kerr. Baka mag-small ball na naman eh. Habang si Jonathan Kuminga ay
nakuha na ang gusto niyang trade at magkakaroon ng fresh start kasama ang Atlanta Hawks. Solid move para sa Golden State Warriors, pero ito na ba ang sign ng pag-give up nila sa pagkuha kay Giannis Antetokounmpo? O meron pa silang ibang niluluto dahil wala naman silang binigay na draft picks? Tingnan natin. Ang trade deadline ay February 5, 3 p.m. sa US, pero dito sa atin sa Pinas hanggang mamayang madaling araw pa, mga 4 a.m. siguro. So, clock is ticking para sa mga contenders para mag-upgrade at ng mga rebuilders para mangolekta ng draft picks. So, stay tuned para sa mga susunod pang NBA updates.